Magandang araw sa inyong lahat. Welcome to my YouTube channel, Trending Pinas TV. Ngayon bigyan natin ng reaction video. Ang tarot card reading ni Madam Wentra. Kung nagkatotoo na nga ba sa ngayon, halika't sabay nating reaksyonan. Tungkol ho ito kay First Lady Leyza Marcos. First Lady Leyza Marcos. Ayan. 1, 2, 3, 4, 5, may tumalon, 6, 7, ayan, 7 cards, no? Titingnan natin ng 7 cards. So, tingnan natin yung umaaura. Ito yung mga nagaganap ngayon sa kasalukuyan, nangyayari, hinaharap niya, nagaganap, maaaring paparating, nakalipas, at hinaharap at paparating. Alright? Sabihin na naman paulit-ulit. Makinig ka kasi mabuti para naririnig mo rin yung nakukuha mo rin yung ibig ko sabihin. Ayan. Happy lang, good vibes lang para akin, swerte always panalo. Mahilig kasi magmadali. Huwag magmamadali, ha? Ayan. Eto, hindi ko alam, ha? Ito kasi sinasabi sa kasalukuyan, iniisip niya na siya ay pinanganak na swerte. Swerte naman talaga na siya ay pinanganak, si First Lady Leyza Marcos, no? Since born, ano? Pero sinasabi rito, siya ay sisikat, no? Maaari din siyang sumikat at mayroong isang bata na anak niya na sisikat, no? Pinasisikat. At maaari rin itong pag-aalalahanin niya. Subalit siya ay magkakaroon ng pag-aalala sa kanyang anak. Parang meron siyang inaalalang anak. Ayan, na kilala o sikat. Ayan. Siya ay nag-aalala sa anak niya. Ayan. And next is, siya ay makakahuli daw ng malaking isda. Malaking isda. Ibig sabihin, malaking isda daw yung nahuli ni First Lady Leyza Marcos, no? Ayan yung tinatawag na malaking isda. Ibig sabihin, pag sinabing nakahuli ka ng malaking isda, alam nyo na yun kung anong ibig sabihin, ha? Ayan. Okay. Yan. Magkakaroon ng dalawang pagitan o tinatawag natin na may manloloko rin kay First Lady Leyza Marcos kasi mayroon ditong budol o tinatawag natin na paghingi ng tulong, ngunit ang mga tinutulungan niya ay parang magkakaroon ng panloloko o maloloko siya o nilolokohin din siya, no? Kaya mag-ingat ka, First Lady Leyza Marcos, kasi dito sinasabi ikaw ay magkakaroon ng pagkakamali o balanse sa mga taong hinaharap mo o tinutulungan mo o pinakikiharapan mo. Dahil sinasabi dito ikaw daw ay mabibiktima ng panloloko o maloloko or tinatawag natin na mapupulutin. No? At tinatawag dito na maaari ka rin magkaroon ng malaking pagsisisi o pagharap sa pangyayari na pagsisisihan mo dahil sa iyong mahilig na pagbibigay, hilig na pagbibigay. Ayan. Yan. Nag-iingat kasi siya ay mabubudol din o kaya tinatawag natin ang maloloko o lolokohin si First Lady Leyza Marcos. Maharap siya sa mga timbangan o balanse, no? Maaari siya ay magkaroon ng paglilingkod. Ayan. O pagsisilbihan. Ayan. Yung taloka. Okay. Art bro, malaki ang magiging problema mo. Ano? Ingatan mo rin yung puso mo dahil ikaw ay magkakaroon ng matinding masakit sa dibdib, no? Tinatawag natin kabiguan. Yan. Si First Lady Leyza Marcos ay magkakaroon ng matinding tatlong pagsubok ng kabiguan. Ayan, no? Heart is loss. Ibig sabihin, di maganda ang kalagayan ng kanyang puso, no? Kaya
ingats kung ano man ang pinapakita ng tarot card sapagkat ito talaga yung sinasabi kasi ito ay kabiguan sa puso, sa damdamin. Yan, marami ka kasing maraming nananakit ng iyong puso. Na maraming nananakit na puso mo. First Lady Lisa Marcos, ayan, kabiguan daw, ano? Ikaw ay nahaharap sa mga kabiguan or sakit sa puso, ano? Ayan, or karamdaman or basta mga negatives effect. Ayan, negative effect. Ayan, for the heartbroke or heart hurt, ganyan. Ayan. No? Tatlong sakit ang tatarak o mananakit ng iyong puso or tinatawag natin na negative strong effect. No? Okay, magkakaroon kayo ng pulong-pulong o tinatawag natin na reunion. Maaaring iyan ay negatibong reunion o pagsama-sama, ano? Kasi magkakaroon kayo ng pagkita-kita or reunion o pagsama-sama ng mga kamag-anak mo o kaya naman relatives, basta lahat ng mga kamag-anak mo ay kakailanganin yung pagsasama-sama nyo o magko-compress, kailangan ng compress ng inyong magkakamag-anak dahil kayo ay magkakaroon ng pagpupulong o reunion. Hindi ko alam kung anong klase reunion to, no? Maaaring ito ay bad or good. Okay? Ayan. At mayroong isang meron kang isang haharapin na responsibilidad, no, dito kasi merong ibig sabihin bibinyagang bata. The means of situation is in meron kang haharapin o mauobliga ka dyan sa sitwasyon na yan. Okay, Dabor, sobrang taas ng iyong pagmamahal. Yan yung busilak sa'yo at saka nangingibabaw. Ikaw daw ay magkakaroon ng labor o kaya ikaw daw ay labor. So yan, hindi ko alam kung anong ibig sabihin itong labor mo na pwedeng positive, pwedeng negative dahil 50-50 yung saya at lungkot mo. Kaya dito sinasabi is nangingibabaw yung iyong pagmamahal or maghahasik yung pagmamahal mo or mataas na enerhiya. Dahil dito sinasabi ikaw ay may labor or mataas ang enerhiya na labor mo lalo na sa mga minamahal mo sa buhay at saka yung mga taong minamahal mo at mahal. Hindi lang naman porket sinabing lover relationship na yan, ano. That is the means of power of love or tinatawag natin na means of love, no, na personality ng isang tao. Okay? That depends the target. Okay? Okay, ikaw daw ngayon First Lady Lisa Marcos ay nakahang. Ibig sabihin nakabaligtad, nakahang man ka. Ibig sabihin lutang or nakabaligtad ang inyong pag-iisip or kalagayan. Baligtad daw ang iyong kalagayan ngayon at ikaw ay nakatuwad o parang tinatawag natin nakabinbin o tinatawag natin na ikaw ay nakahang, ayan, or nakatiwarik, no? Pero gusto mong patunayan sa kanila na mali sila sa kanilang mga inaakala, ngunit sinasabi mo naman na sinasabi nila sa iyo lahat ng panghuhusga o pang-judge. Pero dito sinasabi ang totoo ay ikaw ay nakahang or lutang ang iyong isipan at maaaring nakatiwarik ka o malalagay ka sa di magandang kalagayan.